Okay, welcome back to my channel. This time, pinapagtas natin ang mahabang fasad na ito na nasa gilid lang ng dagat ng papuntang Hundred Island. So, medyo mahangin siya guys. At masarap ang breeze ng view. Okay guys, nandito tayo ngayon sa habal-habal na inargila ko. So as you can see, ako ay nasa Alaminos at binabagtas ko. So kami ay pupunta sa Lucap. Ganda ko ay puntahan ng mga pista para umawag ng Hundred Islands. So sit back and relax at magbiyahe tayo. Medyo makilamig at medyo hapon na dito after habal-habal is very economical. So na ang DIY ko papunta sa bayan at papunta sa port area naman ng Lucap papuntang Hundred Islands. Dito okay, nandito ako ngayon sa labas ng Basilica. As you can see, medyo busy ang loob ng simbahan dahil may misa. So makikita mo dito sa harapan ng Basilica is yung parking lot ito. So opposite niyan is papunta na ng Lucap. And then the other side naman dyan sa kabilang side is City Hall. So later pupunta natin yan kasi may ilaw yan eh. But for the meantime, ito po ang sinasadya dito sa Pangasinan, which is yung Basilica nila. Archdiocese ng Alaminos, Pangasinan. So Basilica na ta in short. So this is it. Tapos na tayo sa simbahan and then let's go and explore naman yung Lucap, which is yung port area ng Hundred Islands. Okay, docs? Okay guys, right now we're passing through Lucap. We're heading towards the port area ng Lucap. So ito yung mga sinasadya ng mga turista. Kung nagbabala kayo pupunta ng Hundred Islands, ito yung lugar sasadya nyo. Mababagpasin nyo para makarating kayo ng port area and from there mga processing yung apartments para kayo pumunta papunta sa pinapagtas natin ang kapanan ng lugar sa area para area na Lucap, which is bound to Hundred Islands. So makikita mo may sa bandang dulo doon ng mga boat, may mga isla na maliliit. So ayan na siya guys. Actually it's a bit hapon na, so medyo dumidilim na, pero medyo malakas ang alon niya dito. Ang hampas ang alon, kaya hindi na inaalaw ang mga turista na mag go through pa sa Hundred Island. Anyway, andito tayo sa Lucap Park, which is ito yung lugar ng mga pwede mong pagpahingahan o pagrelaxan, kasi beside this park is ito na ang area na ito. So mapapansin mo may mahangin siya guys. And may tower dito. So ito siya. Madali lang masadyain from our area in Pangasinan. So madali mo na lang mapuntahan.
kung nagbabalak kayong pumunta o saglitin itong area na to, feel free na i-explore nyo ang Pangasinan, may Pangasinan, papuntang Anid Island. It's very easy. May mga susundan ka lang mga protocols at saka requirements, and then voila, papunta ka na ng Anid Island. So, hapon na siya guys. So, as you can see, medyo mahangin siya. At this time, pinapagtas natin ang mahabang fasad na ito na nasa gilid lang ng dagat ng papuntang Anid Island. So, medyo mahangin siya guys. At masarap ang breathe ng air. So, kung nagbabalak kayong pumunta dito sa Anid Islands, sadyain niyo po ang Alaminos kasi nasa Alaminos mismo, Pangasinan, ang Anid Islands. So, right beside me, nakikita mo dito is yung Lookup na Park, which is just beside or opposite lang itong area ng Pangasinan. So, this is it guys. At i-vlog ko na lang kayo later on ang pitawag. Recreational area sila dito na pwede mong mag-exercise pagdating ng hapon. And then meron din silang hindi na tinanggal na Christmas tree na more or less i-recycle na lang nila pagdating ng December 2024 again. And then ito siya guys, masarap siyang pahingahan, relaxation, and at the same time maganda ang dating ng or aura ng lugar. Although as you can see, may konti pang chismis at ito yung flooring. So hindi pa kompleto ang flooring. So hindi pa na-i-release ang budget ng LGU ng Alaminos, kaya kulang-kulang. So eto siya, pasyalan, pahingahan, relaxation na rin ng mga lokal na taga dito na gustong mag-unwind at palipas ng oras. So kung nagbabalak kayong pumunta, saglitin nyo po ito. Dito sa kabilang side naman is mapapansin mo may mga malalaking lamesa, mga sementadong lamesa. So pwede kang kumain dyan, which we're about to do this coming 13 kasi kasama yun sa mga agenda na pinunta ko rito. Ito siya guys. So, nadaan tayo dito sa malaking na to. Christmas drama nila. So, hindi pa rin nawawala yung mga Christmas lights kasi talaga namang ito yung pinaka nila, attractions nila sa mga lokal and at the same time sa mga turista na nandito para mag-relax sa Alaminos. This is actually located in Alaminos City, Pangasinan. So, kung kayo po ay taga Pangasinan and balak nyong mag-unwind at mag-relax, beach, get to go o get away, dito lang kayo pumunta sa Lookup, right in front of this Arco na may 2024.
nandito ako sa isang cluster naman ng park. Pahingahan pa rin ng mga tao dito na lokal ng taga Alaminos, Rizalite. So sa area na to, meron pa rin lamesa, upuan sa side na ito, and then meron pa rin set of stone chairs dito na kung saan marami rin kumakain. So kung nagbabalak kayong pumunta ng Pangasinan, feel free to visit this place. Actually, sadyain lang talaga ito. Medyo malayo sa lugar namin, around 5 to 10 minutes via motorcycle. So may mga lights pa rin sila na hindi tinatanggal. This one, kasi nga syempre madilim pag tinanggal mo yan. Ito, makapasko pa rin. And then medyo catchy sa akin itong area na to. Malakas maka Christmas kahit hindi Christmas. And this is it. Medyo marami nagpapapicture kasi nga naman medyo Instagrammable ang photo na ito. Sa arko mismo ng Hadid Islands, as you can see, Alaminos City, Pangasinan 2024. So ang pinaka-facade sa pinaka-ilalim, kung makikita mo ito, kasi meron ditong statue ng Jesus na kung saan very popular ito sa isa sa mga Hadid Islands na makikita mo sa Pantalan. So kung meron kayong choices na puntang mga island yan sa lugar na ito, may makukuha kang tourist spot, which is this one. So isa to basta pwede mong puntahan dito sa Hadid Islands. Choice of your own island tour. So this is it guys. Ito siya at namnamin mo ang ganda. Dito pa lang sa port area lang sa Pantalan pa lang sa Lukap. How much mo kung nagpunta ka na lang Hadid Islands. So ito siya ang pinakapasad ng lugar ng Alaminos City, dito lang sa Pangasinan, Lukap.
opposite ng Pantalan. So, kung nagbabalak naman kayo bumili ng souvenir, stop na dito lang binibenta sa Handed Islands, like t-shirts, feel free to explore this area. Napakarami yung pwedeng bilhin at maiuwi sa lugar ninyo. From kapis to t-shirts to a lot of souvenir stuff, even the red magnet. So, only here, dito lang matatagpon. Tara at explore natin lugar na to para meron kayong idea kung ano ang pwede nyo bilhin once na pumunta kayo dito sa ganitong clock. And then yung maliit 1,002. And then ito 1,500 ito. 2,000. At ito magkano? Ay, 100 lang ito. Makikita niya, dito lang yan, dito sa part na yan. Dito sa baba. Nasa pin comment. Yun ba may pangbata dito yung sinera? Kamusta? time nandito ako sa harap ng Basilica. Okay. Tapos na ako sa Luca. Na-explore ko ng Luca Park and was able to get a glimpse of Pantalan papuntang Handed Islands. So right now nandito ako sa Capitol kung saan binablog ko tong area na to papunta sa Luca na pinuntahan ko kanina. Okay, tapos naman ako dyan. Sabi ko drop ako at mag-flight explore lang ako dito sa area nito. So ito ang itsura ng Basilica pagkagabi. And then just right across, kung naglakad ka sa area na to, you'll be able to reach yung capital nila, which is this one. Yung area na yan, yan sa opposite na yan sa side. Nandiyan yung capital namin ng barangay ng LGU, which is the Alaminos. Tapos may slight part na naman sila dito. Yan. So medyo maganda ito sa gabi guys kasi kumukuti-kuti itak.
nagbabalak kayo pumunta ng Alaminos, sadyain nyo tong park na ito. Maliit lang siya, pero maganda. And then, kung nagutom ka naman, pwede kang kumain sa Jollibee, which is nandito sa side na yan. Yan. So, this is it guys. So, kung nagustuhan nyo yung vlog ko, comment lang down below. Like and subscribe to my channel. Click mo na rin yung notification bell para updated ka lagi sa mga videos ko. So, this is it.